Asawa ko pala mga tita hindi masyadong mahilig sa gulay ba? Tapos bigla niya akong tinanong kung gaano ko daw siya kamahal. Ito yung sagot ko sa kanya mga tita, sabi ko kainin niya lahat yan. Today's recipe mga tita is rice in vegetable ang kake. Ako lang ang naglagay ng pangalan mga tita, bahala na kayo kung anong itawag nyo dito. Maghanda tayo ng shrimp mga tita, so since marami akong pera, bumili ako ng malalaking shrimp mga tita. Pero kung nag-budget ka, pwede naman din yung maliliit lang ba? Pero hindi lahat ng may pera mga tita, masasaya yan sila sa mga ginagawa nila. Katulad nito, malalaking shrimp ang binili ko, nililinisan ko pa siya mga tita, nagsasayang ako ng oras ba? Kung maliliit na lang sana, edi okay na. At dahil nga naubos ang pera ko sa kakabili ng malalaking shrimp mga tita, nagtipid ako sa squid. Bumili ako ng frozen squid mga tita kasi mas mura lang to siya. Paghaluin natin yan sila mga tita, tapos lalagyan natin siya ng asin. Huwag nyo nang itanong mga tita kung para saan tong asin, basta ito yung ginagawa namin nung nagtatrabaho pa ako sa restaurant ba. Hahaba pa ang usapan mga tita, matatagalan pa tayo dito. Let's proceed to the next step mga tita. Hugasan natin siya ng malamig na tubig ba. Kung wala kayong malamig na tubig mga tita kasi wala kayo sa Japan, o pasensya naman sa voice over ko, dire-diretso kasi itong bibig ko, so ulitin natin. Kung wala kayong malamig na tubig mga tita, maglagay kayo ng ice sa tubig, tapos doon nyo hugasan itong squid and shrimp nyo. Okay na, masaya ka na sa maayos na voice over ko? So puntahan naman natin yung mga ingredients natin. Ayan na sila lahat mga tita, isulat mo na. Kung gusto nyo magkapareho tayo ng luto mga tita, wag na kayo magdagdag ng ibang panimpla ha. Magbagulbol rabadayon ka kung wa na siya lami ba. O next step na hasol na kayo mag-explain sa imuha ba. Maghanda tayo ng kawali mga tita, tapos lagyan natin siya agad ng mantika. Wag nating initin yung kawali mga tita, baka masunog yung mga ricados natin ba. Tapos yung mantika natin mga tita, wag din natin yan siyang initin. Ilagay na natin yung sibuyas, yung mushroom natin at yung carrots natin. O sasabihin mo na naman, dapat iniinit yung mantika at kawali. Sa ibang recipe yun, dito hindi. Huy, gigabaan, ang bilis ng karma. Gisahin lang natin yan siya ng onti mga tita, siguro mga half cook yan. Baka pag nagiging half cook na yung gulay mo, ilagay na natin yung squid, shrimp, and meat mo. Dito mga tita, pwedeng isa lang ang pangsahog mo. Pwedeng shrimp lang, pwedeng squid lang, at pwedeng karne lang. Hindi mo pwedeng lahat pagsabayin mga tita kung ubos yung budget mo ba. Huwag nating pilitin ang ating mga bulsa mga tita ha, para may maipagmalaki lang tayo sa kanila. Kung magtitipid lang, wala nang iba pa. Tapos lagyan natin ng black pepper mga tita para pampawala ng langsan nitong mga ricados natin ba. Kahit anong klaseng black pepper mga tita pwede dito. Ito kasing akin mga tita, kaya ito ang ginamit ko. Mahilig kasi ako sa ganito. Tapos i-mix-mix lang natin yan siya mga tita hanggang sa mawala yung mga pula-pula ng karne natin ba. And take note mga tita, huwag mong hinaan yung apoy mo kasi kapag hinihinaan mo mga tita, matagal yan siyang maluto, titigas yung mga ricados mo. O you're welcome, may natututunan ka na naman sa akin. Kapag medyo namumuti-muti na yung karne natin mga tita, medyo hindi na siya mapula, ilagay na natin yung oyster sauce, soy sauce at yung torigara powder natin mga tita. Yung torigara powder pala mga tita, eto yan siya, yung powder ha. Ano yan siya mga tita? Chicken powder bouillon. Ay basta powdered bouillon mga tita, tapos chicken flavor niya. Tapos imimix lang natin yan siya. I-mix natin ng mabuti mga tita para maayos yung lasa niya. Tapos ilagay na natin yung bok choy mga tita. Inuna ko yung mga matitigas na part kasi yan yung gusto natin, di ba? Hoy! So ayun na nga mga tita, gusto ko kasing ma-achieve na lutong-luto yung hard part ng ating bok choy ba, kaya inuna ko siya. Tapos saka ko na isusunod yung green leafy niya. O mali na naman yung pandinig mo, green leafy ang sinasabi ko. Ay nilagay ko na yung green leafy niya mga tita, tapos imimix lang natin yan siya. Tapos lalagyan na natin yan siya ng tubig. Paalala lang mga tita, wag mong gawing pool ng maricados mo yung kawali mo. Unting tubig lang ilagay natin yan dyan para masarap yan siya. So mga dapat ganito lang dapat siya mga tita, ganito lang kadami ba. Ikaw na rin ang mag-adjust mga tita, tapos kapag hindi tayo magkapareho ng lasa, kasalanan mo yan. Pakikuba sa mga niluluto nyo mga tita, kayo yung nasa kusina nyo, ako nagtuturo lang dito, di ba? Atikman na natin siya mga tita kung okay lang yung lasa niya. Tapos kapag kinulang mga tita, mag-adjust kayo sa asin. Sa asin lang mga tita, wag kayong mag-adjust sa iba. Kayo kasi kapag galit kayo sa mga partner nyo, naghahanap kayo ng mga gwapong mapagsusumbungan, hindi ganun. Uy, saan na ba tayo? So ayun na nga mga tita, kapag okay na yung lasa mo at mainit na yung tubig na nilagay nyo kanina mga tita, ilagay nyo na yung cornstarch nyo na tinunaw nyo sa tubig. Kapag malapot na yan siya mga tita, ganito na ang itsura niya, okay na yan siya. Pwede din namang masabaw-sabaw siya mga tita, yung hindi masyadong malapot ba, depende sa'yo kung anong consistency ang gusto mo. O luto na yung ulam mo tapos nakalimutan mo magsaing ng kanin, ay naku. Priority talaga ang kanin mga tita, kahit bahaw lang siya, kaya wag natin kalimutan magsaing talaga. Tapos ipababaw na yan natin siya sa mainit na kanin natin mga tita, at yan na yung isa-serve natin sa mga mahal natin sa buhay. Matanong nga kita, mahal mo ba? We, kahit may iba? Kahit alam mo may katext siya? Hindi nga. Pexman? Ganito dapat kaganda ang isi-serve nyo sa kanila mga tita para maganahan sila kumain ba. Sa recipe na to mga tita, nakakatipid ka na, super healthy pa niya. Thank you for watching my video mga tita, at sana nag-enjoy kayo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin mga tita, mag-subscribe na kayo para sa mga next recipe ko. Ciao! Goodbye! 水飲みたい？冷たい水？